lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions, Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Celia Arcibal and family, Billy and San Pedro family, Vicky Dagame and family, Vicky Ilagan and family, Cora Swanjal and family, Penny Biscucho, Manguera family, Mangaliman and Yasus family, Bilarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina Ruel and Gay Malelang Ribadiniera and family, Engineer and Mrs. Aben and Ning Tan and family, Congressman Lord Alan Velasco, for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Evangeline Principe, Military Florido, Meli Katigbak Powers, Celar Nolos, Tricia Marudo Valle, Jeff Corpus, Dodge Sunga, Bibit Maliksi, Aldrin Rosita, Dr. Romulo Rosita, and Ronnie Pagsuyuin. Healing for Dennis Simania, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calao, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Mendoza, Maria Georgina Chua Reyes, Idel Saher, Therese Birigor, Lena Alcantara, Chopila Mendoza, Erin Chua Reyes. For eternal repose of Loretta Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Morales FSC, Loie George Mendoza Tabornal, Concon Peña, and Clarita Aguila, 12th death anniversary. Nang kusang matang kiling tungkuling mabanaan, buksan ang aming palad sa hilingan. Ay ibinilang na makasalanan upang makipagsakay sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, pinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po magsasaya bilang pagaling sa mabuting balita.
bawat salita sa Diyos natin ay nagmumula. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magbukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Gandang umaga po sa inyong lahat. Kung sa sinihan ay mayroong natawag na mga blockbuster na pelikula, alam nyo meron din sa simbahan. At ang pwede nating masabing blockbuster sa simbahan ay una, siguro mapapansin, simbang gabi. Blockbuster ang tao, di po baga? Dangan lang at pandemic dito nakaraan. Pero ganun pa rin, pansin namin talagang napakarami pa rin tao. At ikalawa, sa palagay ko, ito naman nastingin ko lang, baka meron pa kayong alam, ay itong araw na ito, Ash Wednesday. Kahit pagbalikan natin yung mga naranasan nung normal na sitwasyon natin, talagang pag-araw na ito ay ang daming tao. Blockbuster. Hindi ko alam kung anong hatak ng araw na ito, pero mayroong sadyang may kakaibang dulot sa tao. Kaya para bagang pakiramdam may buhos ang biyaya kapag nagsimba kapag araw na ito. Pero anyway, what I'm trying to say is, yun nga, pinupuntahan ng mga tao. Pero ano bang meron sa abo? O bakit abo ang ginagawang simbolo ng panahong ito bilang pagsisimula ng panahon ng Kwaresma? Tatlong mahalagang bagay. Una, abo dahil, siyempre maliwanag naman sa atin yung dahilan. Abo because ito ay simbolo ng pag-aayuno, pagpepenitensya, simbolo ng pagsisisi sa kasalanan. At kung ite-trace back natin sa lumang tipan, yung mga taga Ninive, nung panahon ni Job, ito yung ginawa nila. Nagbihis ng sako, naglagay ng abo sa ulo, bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Yan po yung unang dahilan. Kaya abo ay simbolo ng repentance at pagsisisi sa kasalanan. Kalawa, bakit abo? Pinapaalala din sa atin dahil abo na yung isang formula na ginagamit o sinasabi ng pare kapag naglalagay na ng abo sa noo o sa ulo, yung sinasabing sa alabok ka nagsimula, sa alabok ka din babalik. Ano ibig sabihin? Ipinapaalala ng abo yung ating kamatayan.
na hindi tayo forever sa mundong ito. Hindi tayo habang buhay na mananatili sa daigdig na ito sapagkat darating ang katotohanan ng kamatayan sa buhay natin. Magwawakas ang buhay, babalik tayo sa Ama na nagpahiram at noong nagbigay sa atin ng buhay. Yun ang ikalawa. It's a reminder of our death, of our passing from this world. At yung panghuling kahulugan ng abo, kung yung ikalawa ay paalaala na tayo ay may kamatayan, paalaala ng ating kamatayan, yung patatlo naman, paalaala na kung may kamatayan, ay kailangan natin araw-araw magsikap palagi na magbagong buhay. Yung paalaala na gamitin lagi ang bawat pagkakataon sa paggawa ng kabutihan sapagkat yun ay bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalataya at bilang mga Kristiyano. Yung pagsisikap na magbagong buhay. Kaya kung titingnan ninyo, yung tatlong yun ay magkakaugnay eh. Kaya abo. Una, dahil simbolo ng pagsisisi. Kalawa, paalaala ang ating kamatayan. Tayo galing sa alabok, babalik sa alabok. At patatlo, kung may kamatayan, kailangan natin ng pagbabagong buhay. Sabi nga sa mga ebanghelyo, minsan sa mga misa patay, diba kung maalala nyo, may ebanghelyo doon kay San Mateo na ang kamatayan ay darating sa buhay natin na parang isang magnanakaw sa hating gabi. Hindi natin alam. Kaya nga, alam nating dadating, pero hindi natin alam, kaya ang mahalaga, adi yung paghahanda. At paano tayo maghahanda? Adi yung pagsisikap palagi na magbago ng ating buhay. Na talikuran yung mga mali natin ginagawa, talikuran ang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kaugnay ng mga bagay na ito, tatlong bagay pa rin naman ang ipinapaalala sa atin ng araw na ito. Sapagkat simula ngayon, papasok na muli tayo sa 40 araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kanyang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya tatlong mahalagang bagay ngayong Ash Wednesday. Una, abstinence. Ito'y araw ng abstinensya at ganoon din lamang abstinensya, araw ng pag-aayuno. So pinapaalalahan tayo ng simbahan at ito'y ayon sa batas ng simbahan na ang mga edad 14 pataas ay sakop ng batas ng abstinensya o hindi pagkain ng karne at yung edad naman na 18 hanggang edad na 65 kung hindi ako nagkakamali ay sakop ng batas ng pag-aayuno o yung bawas sa pagkain. So araw ng abstinensya at pag-aayuno. Ikalawang paalaala ng araw na ito ay yung sakripisyo. Mahalaga na sa mga panahong ito, tayo ay laging mag-alay ng sakripisyo. At ang pinakamasarap gawing sakripisyo ay yung isang bagay na yung bagang hindi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi natin pwedeng gawin, hindi natin pwedeng inumin, hindi natin pwedeng kainin, o hindi natin pwedeng panoorin. Doon mas nakikita yung value ng sakripisyo kapag ang iniaalay mong sakripisyo ay isang bagay na mahalaga sa iyo. Na para bagang bahagi lagi ng buhay mo. Halimbawa, yung mga pag-inom ng soft drinks na masarap, masarap isakripisyo niyan. At mas mahalaga, sabi kong mas mahalaga yung halaga kapag yun ang iniaalay nating sakripisyo para sa Kanya. Yun po ikalawa. Una, abstinence, sacrifice, at yung patatlo, napakahalaga, holiness, yung kabanalan. At ito yung dapat nating laging pagsikapan bilang pagtugon natin sa paanyaya palagi ng ating Panginoon. So sana mga kapatid, simula sa araw na ito, at sa mga susunod pang araw, patuloy nawa tayo makatugon sa paanyaya ng ating simbahan bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon po ay sasagawa natin ang paglalagay ng abo, hindi muna pagpapahid dahil para hindi magkaroon ng physical contact. Kaya ang gagawin po natin, paglapit nyo sa pari, tutungo kayo ng kaunti at hindi ko naman ibubuhos yung abo. Ibubudbud ko lang ng kaunti po, sa halip na yung normal nating ginagawa na pagpapahid. So magpapatuloy na po tayo sa ating pagdiriwang.
sa kagandahan. At narito ang aming mga alay mula sa taas ng ubas at bunga ng aming pagmamalak para maging inyong nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa papurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kay isa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman dahil na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang napat sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama at kalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magkatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang ng katawan ng tubo ng Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Jose, San Rafael Arcangel, ngayong Ash Wednesday. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasan lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalita nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinumang